po sa inyong lahat, magandang umaga, anumang oras po mapapanood po ninyo itong ating programa. Bago po ang lahat ay binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, syempre hindi rin po pwedeng mawala excuse me po. Hindi po pwedeng mawala na batiin natin dito sa ating programa ito pong ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong malagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, no? At syempre, binabatay din po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin na ito pong si Vice President Sara Duterte at yung panibago po niyang impeachment complaint na isinampa po laban po sa kanya ng mga organisasyon, ng mga lipunang sibil at mga pinuno po ng reliyon, maging ng ilang pong mga kinatawan po ng sektor dito po sa ating bansa, no? So, pero bago po tayo dumako sa pinakabagong impeachment complaint, nakakaharapin po ni Vice President Sara Duterte, base po sa aking pagkakaalam o pagkakaalala mga kababayan, noong December 2, 2024, iuna pong inihain ng mga organisasyon ng lipunang sibil at ng mga pinuno po ng reliyon, maging ng mga kinatawan po ng sektor at maging ng mga pamilya po ng mga biktima po ng extrajudicial killings, yung unang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. At kung tama din po ko mga kababayan, kabilang po sa mga nag-endorso para po ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay kung di ako nagkakamali si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kaya lang may nakita po daw na mali ito pong ating kataas-taasang hukuman at ayon po sa tagapagsalita po ng Supreme Court, lumabag daw ang mga petitioner sa one year ban rule at tinawag itong unconstitutional ng Korte Suprema, mga minamahal kong mga kababayan. At dahil nga po dito, nakahinga po ng maluwag si Vice President Sara Duterte dahil napalawig po ang kanyang oras o araw para po manatiling Vice Presidente po ng ating bansa, mga minamahal kong mga kababayan. So, dahil hindi nga po sumang-ayon ng Korte Suprema na ma-impeach ito po si Vice President Sara Duterte, isang taon ang hinintay po ng ating mga petitioner para po muling makapaghain ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, no? So, sa totoo lang mga kababayan, sa naging desisyon po ng Supreme Court o ng Korte Suprema na hindi pwedeng impeach si Vice President Sara Duterte, marami po nga naglabas po ng kanilang iba't ibang mga reaksyon, no? Sabi po ng iba, kaya naging ganun daw ang desisyon ng SC dahil nga po sa yung pinuno mismo ng Suprema o Korte Suprema ay appointed po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? At malamang daw dahil sa utang na loob niya o ng leader ng Korte Suprema, kaya naging ganun po ang naging desisyon ng Korte Suprema, mga minamahal ko mga kababayan. At may iba naman po tayo mga kababayan na ang sabi po nila baka or marahil ay nabayaran ng mga hukom kaya pinigilan po ng mga ito yung impeachment complaint po laban po kay Vice President Sara Duterte. So, sabot-saring mga reaksyon po, tanong at pagdududa ang aking pong nabasa tungkol po sa usaping ito ng mga panahon po na yon, no? Na kung saan po mga kababayan, ang Korte Suprema mismo ang pumigil para hindi po mapanagot yung isang pinakamataas na opisyal po o pinuno ng ating bansa sa kanya pong mga kasalanan, lalong-lalo na po sa taong bayan, no? Pero sa hinaba-haba po ng paghihintay po ng ating mga kababayan para po ituloy ang kanilang pagpapanagot dito po kay Vice President Sara Duterte, eto't muli po silang nabuhayan ng loob dahil nakikita nila na wala ng rason ang Korte Suprema
para harangin pa ang kanila pong mga petisyon. Dahil tinitiyak po nila ang kanilang mga ginagawa o kanilang gagawin o mga gagawing aksyon ay hindi nalabag sa one-year ban rule na ginawa pong dahilan ng Korte Suprema para pansamantala pong hindi malitis ito pong si Vice President Sara Duterte sa kanya pong mga katiwalian at paglabag sa batas na ipinatutupad po dito po sa ating bansa. No? Pasensya na po kayo at medyo minararamdaman po ako. Kung tama po ako mga kababayan, no? 100% na matutuloy na ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay base rin po sa aking mga napapanood na nagiging pahayag po ng ilang mga kilalang mga personalidad. Alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, kung babalikan po natin yung mga pangyayari nito pong mga nagdaang mga araw, taon o buwan, sa akin pong obserbasyon at base rin po sa akin pong napakinggan at mga nasaksihan ng mga panahon pong iyon mga kababayan, tila ginamit po o sinamantala po ni Vice President Sara Duterte yung mga pagkakataon pong hindi pa siya nai-impeach para po siraan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Kung maalala po ninyo mga kababayan, nung simulan po ng ating Pangulo, yung kanya pong gera kontra korupsyon, nung sinimulan po niya ito, sinamantala po ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataon para po makakuha po siya ng mga kakampi. So paano ko po ito mapapatunayan? So paano ko po ito nasabi mga kababayan? Simple lang po. Isang halimbawa lamang po ito pong si Chavit Singson, no? Si Chavit Singson po ay matalik na kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero dahil sa si Chavit Singson o ang pamilya ni Chavit Singson sa maaari pong maimbestigahan tungkol po sa mga sekretong mga anomalyang tinatago nila na natuklasan po ng ating gobyerno. So, dahil po doon, nagbago po ang kanyang tono. At agad-agad na naglabas si Chavit Singson ng mga maanghang na mga pahayag dito po sa ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang pahayag o isang hudyat ng kanya pong pagbawi ng kanyang suporta sa ating Pangulo. No? Nung nalaman po ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kasama na bumaliktad na si Chavit Singson sa kanyang pagsuporta sa ating mahal na Pangulo, agad-agad nilang tinawagan si Singson at inakit na sumapi sa kanila at sumama sa kanilang mga isasagawang mga pag-aaklas o mga rally. At kung tama po ako mga kababayan, maraming iba pang mga politikong kaalyado, ito pong si PBBM na natuklasang may mga irregularidad na bumaliktad na rin o sumapi na kay Vice President Sara Duterte. Dahil po sa pangyayaring ito mga kababayan, na pati ang mga kaalyado po ni PBBM ay hinayaan niyang managot sa kanila pong mga kasalanan, hindi na lang po si Vice President Sara Duterte ang nagtatangka po na pabaksakin ang administrasyong Marcos, kundi pati na rin po yung mga dating mga kaalyado na may pananagutan po sa ating pong mamamayan o sa ating pong mga kapwa Pilipino. No? Akala po ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na sumasang-ayon po sa kanya ang panahon. Dahil habang tumatagal at habang lumalalim po ang pag-iimbestiga ng gobyerno kontra korupsyon o sa katiwalian ng ilang mga politiko, ay dadami pa ang mga magiging kaalyado nito pong ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, sa pag-aakala po ni Vice President Sara Duterte na magtatagumpay na siya na pabaksakin ang administrasyong Marcos, sinubukan po nilang gumawa pa ng iba't ibang uri ng mga paninira para po masiguro na mapabaksak po si PBBM. Pero nabigo po sila, mga kababayan. Nabigo po sila. So dahil nabigo sila,
Dahil nga po sila ay mga desperado, hindi pa rin po sila sumuko. Dahil mga desperado nga po sila desperado silang pabaksakin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ginawa po nila, gumawa pa rin po sila ng mga paninira. At kung hindi ako nagkakamali, doon po yung ginaganap sa kanilang mga sinasagawang mga rally na kung saan mayroon pong kasama nga pananakot, pangaharas at panggugulo. Pero sa kabilang banda, ganun pa rin po kinalabasan. Hindi pa rin po sila nagtagumpay. Sa halip, may ilan po sa kanila na nakalaboso o hinuli po ng ating mga kapulisan dahil po sa hindi po naaayon sa batas ang kanila pong mga nagiging galawan o kilos. No? Ngayon, dahil tila sablay po ang mga nagiging pagkilos po nila, ito naman po yung panghuling ginawa nila. Ito yung nakakatawa dito. Dahil alam po nilang matutuloy na ang impeachment complaint, nakakaharapin po ni Vice President Sara Duterte, gumawa muna po sila ng mga issue, kwentong barbero, at pagkatapos ay naghain din po sila ng impeachment complaint laban po sa ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Ang problema po, palpak na naman po sila dahil yung kanila pong mga batayan ay wala pong kalaman-laman. Sa madaling salita, ampaw at walang katotohanan o walang basihan yung kanila pong mga reklamo laban po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Dahil po dito, yung mga desperado pong mga nakiisa kay mga politiko pong mga desperadong politiko na nakiisa po kay Vice President Sara Duterte ay kinakabahan na po at tila po nangangatog na po ang kanilang mga tuhod. Dahil parang ramdam na po nila ang kanila pong magiging katapusan kung sakali pong ito pong si Vice President Sara Duterte ay tuluyan ng mapatalsik sa kanya pong pwesto. Alam nyo, sa totoo lang hindi naman po sa pagpuri sa ating Pangulo. Alam nyo, ngayon ko lang po napatunayan talaga na talagang sinasamahan po o ginagabayan po ng ating makapangyarihang Diyos Ama. Ito po ang ating Pangulo. Biro nyo, sa dami-dami po ng mga paninirang ginawa po o pinagawa ni Vice President Sara Duterte, maging sa kanyang mga vlogger, hindi pa rin po sila nagtagumpay. Di ba? Naalala ninyo? Kay Maharlika pa lang, kay Rocky pa lang, at sa iba pa, samot-sari po ang pinagawa sa kanilang mga paninira. Pero hindi po sila nagtagumpay. Biro nyo, pati nga po yung China. Dahil kasabwat po nila na nananakop dito sa ating bansa. Pati yung China na nagbigay na po ng pera para po makatulong na mapabaksak po si PBBM, hindi pa rin po sila nagtagumpay. Di ba? Kaya ako nasasabi na talagang ginagabayan po, pinoprotektahan po ng Diyos Ama ang ating Pangulo. Kaya nga masasabi ko lang po doon sa mga taong naging kabahagi po o naging kasabwat po ni Vice President Sara Duterte sa paninira sa ating Pangulo, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Isa lang, simple lang. Buti nga sa inyo. Yun lang yun. So, sa pagsisikap kasi ninyo, para mapababa si PBBM sa kanyang pwesto, lalong tinataas ng Diyos. Di ba? Sa pagsisikap ninyong pabanguhin naman, itong pangalan po ni Vice President Sara Duterte, lalo pong bumabaho. Dahil habang tumatagal, mas tumitibay at mas lalong nagiging hayag ang kanila pong mga tinatagong lihim, mga lihim na tiyak po na ikagagalit po ng taong bayan. Mga sekretong pupukaw, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating naging bulag po sa katotohanan. Pero, sa akin pong palagay, malamang ramdam na rin po ni Vice President Sara Duterte na talagang mananagot na siya. Malamang, dahil alam niyang mananagot na talaga siya at wala na siyang ligtas dito, malamang may mga plano na po siyang puntahan kung sakali pong mapatalsik siya sa kanyang inuupuan bilang vice presidente po ng ating bansa.
no? Dahil kung tama po ako, mga kababayan ko, no? Kung sakali pong mapatalsik po siya bilang vice presidente po ng ating bansa, eh may mga kaso pa rin po siyang haharapin. Unang-una dyan sa Ombudsman, sa DOJ, at sa ilang pong mga hukuman dito po sa ating bansa. At ang pagkakaalam ko, yung ilan po sa mga isinampa po sa kanya ay wala pong piyansa at panghabang buhay po na pagkakakulong. Kaya malamang, mag-aala Bato de la Rosa na rin po ito, si Vice President Sara Duterte. O malamang, mag-aala Kibuloy din to. Baka mamaya, hindi lang kuweba ang pagtaguan nito para masiguro lang na hindi siya makapanagot. Sigurado ako na pagka nag-umpisa na yung impeachment complaint na yan, mabubuksan po yung salin, mabubuksan yung bank account. Makikita na dyan yung tinatago talaga nitong mga Duterte. Kaya nga nakakapagtaka ako nakakapagtaka. Ako rin nagdududa na rin sa mga supporter po ni Vice President Sara Duterte. Bakit pati kayo parang ayaw ninyong makita yung nilalaman ng bank account ni Sara Duterte o ni Vice President Sara Duterte, samantalang wala namang mangyayari sa kanila. Hindi naman sila papatayin kung makikita yung laman ng kanilang bank account. Diba? Kung ako ang supporter ni Vice President Sara Duterte, ako din para maging mas maluwag sa akin at komportable ako na ipaglaban, sigurado ako sa aking pinaglalaban, marapat lang na pati ako magpursige din. Nahikayatin si Vice President Sara Duterte na aking sinusuportahan na ipakita ang kanyang bank account, yung kanilang bank account na sinasabing mayroong laman na bilyon-bilyon. Bakit pati yung mga supporter ni Vice President Sara Duterte ayaw nila? Bakit ayaw ninyo? Wala namang mawawala doon. Takot ba kayo na makita ang katotohanan o takot kayo na mapahiya din kayo mismo? Dahil maling tao yung sinusuportahan ninyo. Alin doon? Diba? Ako mismo Diba? Kung ako supporter ni Vice President Sara Duterte, sabi ko, Madam, para po sa mawala din po yung agam-agam. Kaya nga sa totoo lang dahil nga po sa may ilang mga kababayan na tayo na nagdududa na rin bakit ayaw nga naman ilabas. Alam nyo, sa ting meron pong natutuklasan sa kanila, ayaw nila ilabas, nagpapaligoy-ligoy sila. O isa na dyan si Paulo Duterte, si Congressman Paulo Duterte. Ayaw niyang ilabas yung tattoo niya sa likod, pero may lumabas na ngayon na picture, isang larawan na magpapatunay na talagang kaya pala takot itong si Congressman Paulo Duterte na ipakita yung kanyang likod. Dahil tama po pala yung pag-iimbestiga ni dating Senador Antonio Trillanes na membro nga ng International Drug Syndicate, etong si Paulo Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang tumatagal, mas nagiging mas maliwanag, mas nagiging mas malinaw, o kapanipaniwala o matibay yung mga sinasabi po ng mga taong nagsalita noon na hindi pinakinggan at mistulang pinagmukha pang mga sinungaling, kagaya na lang po ni Las Cañas, kagaya na lang po ni ano ba tamang tawag doon, Motabato o di ko alam, basta yung mga yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga hitman yan na nagsalita, nagpahayag ng kanilang mga nasaksihan, mga nalalaman. Ba? Ngayon, mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko. At doon naman po sa ating mga hukom, dyan po sa Supreme Court o sa Korte Suprema, baka na naman po, iba na naman ang gawin ninyong dahilan para hindi po ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pag nangyari po yan, baka ang mangyari niyan, sabay-sabay na po kayo ni Vice President Sara Duterte na ma-impeach. Kaya dyan po sa mga itinalaga, mga itinanim, mga inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa Korte Suprema, hindi naman po masamang
tumanaw kayo ng utang na loob. Pero mas dapat siguro na sundin ninyo ang inyo pong mga mandato dahil yan po ang pinag-uutos ng batas. So para maging mas panipaniwala po inyo pong mga sinasabi dyan o inyo pong mga inuutos, ay dapat po siguro na kayo ang unang sumunod sa pinag-uutos ng batas. So yun lamang po mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.